Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakatayo si Sophia sa harap ng pinto ng kwarto ni Rafael. Nagtatalo ang isip niya kung tutuloy ba siya o atras na lang at sa ibang araw na lang bumisita. Ilang oras na nakalipas matapos ng gulong nangyari sa abandonadong gusali at hindi pa sila nakakapag-usap ni Rafael magmula nung nakabalik sila dito sa asyenda. Ligtas naman ito pati ang ilang mga tao niya at may mga ilang sugatan pero wala namang binawian ng buhay. Bakit parang dadalawang isip ka na pumasok sa loob? Napatingin siya sa gilid nang madinig ang boses ni Danica. May dala itong tray na may lamang isang baso ng tubig at ilang medisina. Lumapit ito sa kaniya at inabot ang tray na kaniyang dala. O ito, ikaw na magpainom sa kanya, total ikaw naman ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya. Hindi na magawang magsalita pa ni Sophia nang iwanan siya ni Danica kasama ang tray. Napabugan na lamang siya ng hangin bago muling humarap sa pinto na saktong bumukas at iniluwa si Rafael. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at wala nagtatakang magsalita, pero nung bumaba ang tingin niya sa kaliwang balikat, doon siya nakakita ng dahilan para ibuka ang bibig niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya dito. Ayos na, malayo to sa bituka. Anito sa kanilakihan ng awang ng pinto para anyayahan siyang pumasok sa loob. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang kama. Tahimik namang sumunod si Sophia habang nililibot ng tingin ang kwarto ni Rafael. Ngayon lang siya ulit nakapasok dito at kagaya ng opisina niya, puro itim at pula ang kulay na nakikita niya. Walang masyadong gamit sa loob kaya sobrang luwang ng silid. Halos walang nagbago. Ano yung dala mo? Nabalik ang kanyang tingin kay Rafael nang marinig itong magsalita. Ito ba? Gamot mo ito, sabi ni Danica. Kailangan mong uminom para mapabilis ang pagaling mo. Binaba niya ito sa isang mesa at binasa muna ang mga pangalan ng tableta na paiinom niya bago alisin sa lalagyan para ibigay kay Rafael kasama ang isang baso ng tubig. Wala naman itong imig na tinanggap ang ilang tableta. Saka ininom ng sabay-sabay na kinabigla ni Sophia. Pwede mo namang isa-isahin ang pag-inom ng gamot. Aniya, hindi kailangan ng isang lagukan lang. Baka sumabit pa yan sa lalamunan mo. Tapos kasalanan ko pa. Ano ba ang punto kung isa-isahin pa? Kung pareho lang din naman ang dadaanan. Tanong ni Rafael saka ibinaba ang baso na wala ng laman. Siyempre kasi, baka mabilukan ka. Sagot naman ni Sophia. Hindi ka nga namatay sa bala ng baril. Baka naman mamatay ka sa pagkasamid. Tumango ito sa kanya. Well, thanks for the reminder. Hindi kumibo si Sophia. Pinagmasdan na naman niya ang likod ni Rafael nang tumalikod ito sa kanya. Muli niyang nakita ang mga tattoo nito sa likod at saka sa isang braso. Sa tingin niya ay may mga nadagdag pero hindi niya mawari kung ano at saang parte. Tulog na ba si Amanda? Tanong ni Rafael saka kinuha ang t-shirt na nakalatag sa kama. Tulog na siya kanina pa. Salamat nga pala sa mga tao mo. At napaliwanagan si Amanda tungkol sa nangyari kanina. Mabuti nga at hindi na siya nagtanong pa ng marami dahil mahirapan ako
napaliwanagan siya. Naglakad siya patungo kay Rafael, saka kinuha ang t-shirt sa kamay nito. Hayaan mong tulungan kita. Dahan-dahan niyang isinuot sa ulo nito ang damit at may angat na pinasok ang kanang kamay sa manggas, sumunod ang kaliwa na nahirapan silang gawin dahil naroon ang tama ng baril. Ayaw na sana itong tuloy ni Sophia pero mapilit si Rafael dahil tinis talaga nito ang kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Maisuot lang ang damit sa kaniya. Kanina pa kasi itong nilalamig at hindi niya gusto madagdagan pa ang idinadaing niya. Laking ginhawa ng dalawa nang matagumpay ito, pero kita pa rin sa mukha ng isa ang kirot na nararamdaman sa kaliwang braso. Natanggal na yung bala ng baril sa kaniya at hindi na bago kay Rafael ang ganitong pangyayari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sanay ang katawan niya sa mga bala. Na makailang beses na nagtangka sa buhay niya, subalit ito pa rin siya, nakatayo at buhay na buhay. Sophia, may itatanong ako sa iyo, ani Rafael na pinagtaka niya. Ano naman ang itatanong mo? Saan ka natutong humawak ng baril? Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon, kaya bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ano? Siyempre wala. Agad niyang tugon. First time kong humawak ng totoong baril kanina. Sigurado ka? Malamang. Bakit? Mukha na ba akong expert sa ginawa kong paghawak ng baril kanina? Bagyang natawa si Rafael. Hindi ko lang inaasahan, pero para sa first timer na gaya mo ay hindi na masama. Hindi alam ni Sophia kung pinuri ni Rafael ang ginawa niya, pero may kakaibang tuwa sa kanyang kalooban matapos itong madinig. Kung ganoon, turuan mo kong gumamit ng baril. Nang sabihin niya iyon, otomatikong nawala ang ngisi sa mukha ni Rafael. Hindi niya ito inaasahan at di rin niya ginusto ang kanyang nadinig. Hindi ka seryoso sa sinabi mo, aniya, pero sa nakikita niya, mukhang desidido talaga ito na magsanay humawak nga ng armas. Pasensya na Miss Sophia, pero hindi ka din namin matutulungan sa gusto mong mangyari. Malalagot kami kay bossing nito kapag pinahawakan namin ng baril, kaya pasensya na ulit. Paghingi ng tawad ni Adriel kay Sophia, nang humingi ito ng tulong sa kanila para sa isanayin sa paghawak at paggamit ng baril. Hindi naman niya malalaman kung wala magsusumbong sa inyo. Isa pa, wala naman siya dito ngayon. Pagpupumilit niya pa, buo na ang loob niya na matuto kung paano depensan ang sarili dahil matapos na nangyaring gulo nung nakarang araw na pag-isip-isip niya na kailangan din niyang matutong lumaban para ipagtanggol ang sarili pati ang anak niyang si Amanda. Nakahanda naman siyang magsanay, subalit ayos siyang payagan ni Rafael kahit hindi naman niya hinihingi ang permiso nito. Pasensya na talaga Miss Sophia, pero mahal pa namin ang mga buhay namin, ani Ivan habang nagkakamot sa batok nito. Next time ka na namin tuturuan kapag sinabi na ni boss. Bakit ba kailangan pa ng pahintulot niya bago niyo ako turuan? Voluntaryo ko itong ginagawa. Ano bang kinatatakot ninyo? Si bossing, ani Arvin. Saka, delikado kapag nasanay ko yung humawak ng armas. Paano naging delikado? Hindi ba't mas mainam nga masanay ako na depensa ng sarili ko kaysa umasa ako sa tulong ng ibang tao? Katwiran niya. Hindi na uso ang knight in shining armor ngayon. Bulok na yon. Nagkatinginan ang mga ito at mababa ka sa kanilang mga mukha ang kalituhan sa kung ano dapat na isagot kay Sophia. Noong nakaraang araw pa talaga sila na sinusubukan kulitin ito patungkol sa bagay na ito. Pero hindi nila ito magawang tulungan dahil mahigpit na ipinagbili ng kanilang boss na huwag hahayaan si Sophia na humawak ng kahit na anong armas. Hindi na sila nagtanong kung bakit. Sumunod na lang sila sa utos ni Rafael. Kung tutuusin, may katwiran naman para sa kanila ang dahilan kung bakit gustong matuto ni Sophia, pero dahil ito ang pinag-uutos ng boss nila, wala silang ibang choice kundi ang sumunod. Mama! Tumatakbo si Amanda sa kinatatayo nila, kaya mabilis na binago ng ina ang ekspresyon ng mukha niya para salubungin ng anak na may ngiti sa labi. Ilang araw na nga nakalipas, magmula noong pagtangkandukutin ni Richard ang batang ito at laking pasasalamat ni Sophia
sa mga tao dito sa asyenda na tumulong para makalimutan ni Amanda ang pangyayaring iyon. Bumalik naman ang sigla nito at kakulitan, kaya alam niyang maayos na ang bata. "Hello anak, anong balita? Enjoy ka ba kanina?" Tanong niya sa anak sa kanilingon ang kasama nitong lumabas. "Opo mama, enjoy po kami ni tita. Nagsakay kami sa horse mama. Malaking malaki, saka colored white po." Pagbibida ng anak sa kanilingon si Danica. "Tita, di ba may picture tayo kanina? Pakita niyo po kay mama, saka po kay papa." "Oo mamaya Amanda, lobat ang cellphone ko." Anito, at nagpaalam agad sa kanila na kailangan niya magpahinga. Dahil halos wala ito naging pahinga nang lumabas sila kanina ni Amanda. Mali ang desisyon niya na isama ito dahil sa halip na magsaya siya, ang batang kasama niya ang higit na nagsaya sa mga lugar na nilibot nila. Napakalikot nito kaya bawat galaw at kilos ni Amanda ay binabantayan niya dahil sa takot na mawala sa paningin ang bata. "Tito, nakita po namin unicorn kanina dun sa zoo. Marami po sila. Tsaka po mga snake, ang dami rin nila." Wala na kay Sophia ang atensyon ni Amanda dahil sa mga tao na ni Rafael ito nagbida patungkol sa mga lugar kung saan sila naglibot kasama ang tita niya na hinabol lang niya kanina kaya siya naisama. Kinuha naman ni Sophia ang pagkakataon na ito para umalis sa eksena at habulin si Danica na patungo na sa hardin pero tinawag niya ito. "Danica, sandali lang." Huminto ito sa paglalakad saka siya nito nilingon. "Bakit?" May sasabihin sana ako." "Ano yun Sophia? Magpapaturo kang humawak ng baril?" Anito, at wala pa mang sinasagot si Sophia sa kaniya ay may kadugtong agad siya. "Pasensya na, pero ayoko." Bumagsak ang balikat niya. "Pati ba naman ikaw? Ayaw mo akong turuan?" Tinatamad lang ako ngayon. Next time na lang." "Walang problema Danica kung next time. Basta turuan mo ako kahit mga basic lang. Gusto ko lang talaga matuto kung paano depensahan ang sarili ko." Nagulat na lamang siya nang biglang sumugod si Danica sa kaniya at biglang pinilipit ang kanyang kaliwang braso papuntang likod nito. Impit siyang napahiyaw at pilit inaabot si Danica para patigilin ito sa ginagawa niya na ilang saglit lang ay binatawan ni siya. "Iyon muna ang dapat mong matutunan. Maging alerto ka sa paligid mo dahil anytime pwedeng may umatake sa'yo." Anito, saka naglabas ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan ito. "Basic lang yun." "Bakit ka naman kasi biglang sumugod?" ani Sophia habang hinihimas ang kaliwang braso. "Wala ka man lang pasabi na gagawin mo pala yun? Baliw ka ba? Sinong kalaban ang magsasabi sa'yo na susugod siya para lang maging alerto ang atakihin niya?" Natatawang tanong ni Danica saka nagbuga ng usok sa harap niya. "Ipapaalala ko lang na hindi tayo maglalaro dito at kung magpapaturo ka sa akin, ihanda mo ang sarili mo kasi hindi lang ako basta magiging trainer mo, ituring mo rin akong kalaban." Hindi na siya nagsalita at napaisip bigla kung tama ba na si Danica ang nilapitan niya. Ngayon lang sila nakapag-usap ng ganito at hindi nalalayo ang ugali ni Rafael sa kaniya. Diretso at hindi nagpapaligoy-ligoy kung magsalita. Parangka at hindi mabulaklak ang bibig. Pinanood niyang maglakad si Danica papunta sa pahingahan ng hardin. Minsan lang ito makita dito sa asyenda dahil palagi itong wala o may lakad. Tila napako na ang mata ni Sophia sa salamin na nasa kanyang harapan habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Napabugo siya sa hangin at naglakad pabalik sa sariling kama. Tulog na si Amanda na sobrang nag-aalala kanina kapag nakikita ang tama ng baril ng kanyang ama. Panay ang tanong nito sa kanya patungkol dito at gumawa na lamang siya ng kwento na paniniwalaan ng kanyang anak. Hindi niya alam pero parang malapit nang dumating ang kinatatakutan niya dahil unti-unti na nagkakamalay si Amanda sa mga nangyayari sa asyenda. Umalis siya sa kama para sana lumabas
Nang pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Rafael na mukhang kanina pang nakatayo sa harap ng kwarto nila ni Amanda. Pakiramdam nilang dalawa, nangyari na ito, pero baliktad na ang sitwasyon. Lumabas si Sophia ng kwarto at marahang sinarado ang pinto para di mabulabog ang tulog ng anak nila. Binalik niya ang tingin kay Rafael at napatingin siya sa benda na nakalagay dito. Okay na ako, aniya kahit wala pang tinatanong ang kaharap niya. Makirot siya pero malayo sa bituka. Inalis ni Rafael ang tingin dito at inilipat ang tingin sa mata ni Sophia habang lumalapit ito sa kaniya. Gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit ayaw kitang paturuan na humawak ng mga armas? Bakit, Rafael? Dahil akala ko ay kaya kitang protektahan. Ni hindi man lang kumurap ang mata nito nang sabihin niya ang rason niya. Akala ko sapat na ang dami ng tao at bantay dito sa asyenda, pero hindi pala. Natulala si Sophia at hindi niya inaasahan ang sinabi nito, pero biglang pumasok sa isip niya si Amanda na baka ito lang ang tinutukoy nito. Kaya nga dapat bigyan mo na ng permiso ang mga tao mo na turuan ako. Si Danica, pwede rin niya akong turuan dahil napapayag ko na siya kanina. Ako na ang magtuturo sa iyo, Sophia. Agad na sambit ni Rafael. Pero sa ngayon, wag muna. Palipasin muna natin ang ilang araw bago kita turuan at limitado lang din ang ituturo ko sa iyo. Walang problema sa akin. Sapat na yung may alam ako kahit papaano para may pagtanggol ko naman ang sarili ko. Hindi naman sa lahat ng oras ay palagi kayong nariyan para tulungan ako. Hindi kumibo si Rafael. Nanatili ang kanyang mga mata kay Sophia na unti-unting nakakaramdam ng ilang dahil sa mga titig nito. Umalis na si Sophia sa kinatatayuan niya nang biglang magsalita si Rafael na nagpatigil sa kaniya. Kailangan mo na nga matuto para pag wala ako dito, ikaw ang magbabantay sa anak natin dahil obligasyon natin yon. Obligasyon nating dalawa bilang mag-asawa. Segundo ang lumipas bago siya nakatugon. Magulang tayo ni Amanda, hindi tayo mag-asawa. Aniya bago tuloy ang iwanan si Rafael na natulala na lang sa kawalan. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi habang paulit-ulit na nag-e-echo ang sagot na binigay sa kaniya ni Sophia. Mabigat ang hawak ni Sophia sa pistol na hawak niya. Pilit niya itong itinututok sa shooting target na ilang distansya lang ang layo nito mula sa pwesto niya, pero harap pa rin siya patamaan ang gitna nito. I-relax mo lang ang balikat mo, rinig niya kay Rafael na nasa kanyang likuran. Saka siya nito hinawakan sa kanyang balakang upang alisin ang nakakuba niyang likuran. Huwag mo rin masyadong higpitan at bigatan ang paghawak sa baril. Hindi yan makakatulong sa iyo. Huminga siya ng malalim at sinunod ang sinabi nito. Wala pa namang bala ang baril na hawak niya, pero kabado pa rin siyang kalbitin ang gatilyo na hindi naman niya nararamdaman noong una siya nagpaputok. Alisin mo na rin ang kaba at takot sa loob mo para makapag-start na tayo. Hanggat di ko nakikitang relax ka, mananatiling walang bala ang magasin ng baril na hawak mo. Binaba niya ang kamay at nilingon si Rafael. Minamadali mo ba ako? Ngayon pa lang naman tayo magsisimula ah. Almost 1 hour na tayo dito. Pagtatama ni Rafael. Pinaikutan na lamang niya ito ng mata at binalik ang posisyon niya kanina. Muli niyang itinutok ang hawak niyang pistol sa shooting target at nang makontento na siya ay kinalbit na niya ang gatilyo. Okay na? Tanong pa ni Rafael habang inihanda ang earmuffs at shields na gagamitin ni Sophia. Kung okay na ay magsimula na tayo. Oo, ito na nga, ready na ako. Pabalang na sagot niya sa kabinitawan ang baril upang malagyan ito ng bala ni Rafael. Isunod na rin niya ang earmuffs at shields bilang proteksyon na pwede ring makatulong sa kaniya para maiwasan ang distraksyon. Ilang buwan na ang lumipas at patuloy pa rin siya sa pagsasanay. Ang unang itinuro sa kanya ay kung paano depensan ang sarili gamit ang mga kamay at paa. Noong una, akala niya madali lang, pero hindi pala. Dahil bukod sa kumikilos ang katawan mo,
Alerto din dapat ang mga mata at tenga mo. Araw-araw masakit ang katawan niya kakaensayo. Pero maganda naman ang nagiging resulta nito dahil mapapakinabangan niya ang itinuturo sa kanya. Okay, pwede ka na magsimula. Pahintulot ni Rafael, kaya sinimulan niya ang pagbaril sa shooting target na hindi niya mawari kung may matatamaan ba siya, pero tuloy-tuloy lang ang ginagawa niya. Hanggang sa maramdaman niya na wala ng pwersa sa baril na pinapapaputok niya. Hinuntunan niya ito saka binaba ang pistol para alisin ang nakalagay sa kanyang mata at sa kanyang tenga. May pinindot naman si Rafael sa kanyang gilid upang lumapit sa kanila ang shooting target na kanilang ginamit. Hindi na masama, wika ni Rafael habang pinagmamasdan ang mga butas. Isa pa, ani Sophia dahil hindi siya kontento sa mga tinamaan niya. Subukan pa natin sa ikalawang pagkakataon. Kung yun ang gusto mo, ani Rafael, at sa pagkakataong ito, si Sophia na naglagay ng bala sa magazine. Huminga siya ng malalim bago muling itinutok sa shooting target ang baril na hawak. Sinubukan niyang palitin ang mata niya sa pagbabaka sakaling makatulong ito para mapuntirya niya ang pinakagitna. Pero masyado magalaw ang kanyang kamay, kaya di pa niya makalabit ang gatilyo. Relax ka lang, rinig niya mula sa kanyang likuran. Saka muli niyang inayos ang pagkahukot ng likod niya. Buong akala niya hanggang doon lang yun. Pero naramdaman pa niya ang magkabilang braso ni Rafael na tila yumakap sa kanya. Pero iyon pala, tinulungan lamang siya upang maiayos ang pagkakapunterya niya sa patatamaan niya sa harap. Rafael, focus! Anito, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Lalo siyang hindi makapag-focus dahil yung hangin sa bibig ni Rafael. Ramdam niya sa batok niya. Ang pagiging maikli ng kanyang buhok ay nakatulong para walang sagabal sa mga galaw niya. Pero sa sitwasyong ito, pakiramdam niya ay malalagay siya sa alanganin. Masyadong malapit si Rafael sa kaniya. Maski ang matigas nitong dibdib ay ramdam niya sa likod niya. Humugot siya ng malalim na hininga at sinubukang ituon muli ang buong atensyon sa ginagawa niya. Ilang saglit lang ay kinalbit na niya ang gatilyo at nagsunod-sunod na ang pagpaputok niya hanggang sa natapos sila. Oh, anong nangyari? Ang komento ni Rafael na makita ang mga butas sa shooting target. Halos ilan lang yung mga tinamaan ni Sophia. At kumpara sa una nitong ginawa, walang-wala naging resulta ng pangalawa. Break muna, aniya, saka hinubad ang mga suot ng proteksyon sa kaniya. Tumingin siya sa relo niya at mag-aalas 3 na pala ng hapon. 3:30 ang labas ni Amanda sa school niya. Gusto mo bang sumama sa pagsundo sa kaniya? Sasama ako. Walang pag-anilangan na sagot ni Rafael. Napatango naman si Sophia at lihim na napangiti dahil sa mga linggong nagdaan ay pakiramdam niya bumalik na sa normal ang buhay nila sa asyenda. Walang gulo na nagaganap at ipinagpapasalamat niya at hinihiling niya na sana ay magtuloy-tuloy. Pumapasok na rin sa preschool ang anak nilang si Amanda. At ito pa lang ang unang linggo ng bata bilang estudyante. Ang akala nga niya ay iiyak ito, gaya ng mga batang kasabayan niya sa pagpasok. Pero hindi. Sabik pa itong pumasok sa magiging classroom nila at kapansin-pansin agad ang pagiging bibo nito. Ilang bata lang ang mga klase ni Amanda, kaya siguradong matututukan ang bawat isa sa kanila. Boss, kapwa sila napalingon sa taong kapapasok pa lang sa loob ng shooting range. Si Arthur. Pasensya sa abala, pero may emergency tayo. Nagsalubong ang kilay ni Rafael at sa itsura pa lang ni Arthur, alam niyang seryoso ang bagay nito. Tumingin siya sa kanyang relo para matyansya kung aabot ba siya sa pagsundo kay Amanda. Pero tinapik siya ni Sophia sa kanyang braso. Okay lang, ako na lang ang magsusundo sa kaniya. Anito sa kanilingon si Arthur. Mukha kasing importante ang pag-uusapan ninyo. Susubukan kong sumunod sa inyo, ani Rafael at ipinagkibit balikat na lamang niya ito bago tuluyang lumabas ng silid
kung saan sila nagsanay. Napabugo na lang siya sa hangin dahil napapansin niya na napapadalas ang pagiging abala ni Rafael sa kung anuman ang ginagawa nito. Wala naman yung kasa kaniya, pero kay Amanda ay mayroon. Dahil minsan na lang magkaroon ang mag-ama ng oras para sa isa't isa. Hindi siya nagsasalita dahil gusto niyang si Rafael mismo ang makapansin ng bagay na iyon. Mama, masayang tumakbo si Amanda patungo sa kanyang ina na nag-aabang sa labas ng classroom nila. Sinulubong niya ito ng yakap at matamis na halik sa kaliwang pisngi bago ipakita ang kamay niya na may 3 tatak ng star. Very good po ako, Mama. Wow, ang galing naman ng anak ko. Bakas naman ang tuwa sa mukha ni Sophia na makita kung gaano kasaya ang kanyang anak. Palagi itong may tatak na star sa likod ng kanyang palad. Nasinyalis na maganda ang ipinakikitang performance ni Amanda. Minsan na niyang nakausap ang guro nito na natutuwa din dahil sa pagiging masunurin at bibo nito sa klase. Ano ang gustong premyo ngayon ng baby ko? Pizza, Mama. Nito, saka lumingon sa 3 batang babae na naglalakad kasama ang mga magulang nito. Bye-bye, Kiara, Laika and Jenny. See you tomorrow. Bye, Amanda. Dahil mo bukas yung mga laruan, ha? Wika ng mga ito habang kumakaway pabalik kay Amanda. Ngumiti si Sophia sa mga ito at ibinalik ang tingin sa anak na nagkaroon na pala ng palayo dito. Ang dami mo ng friends, aniya habang sila naglalakad papunta sa kotse. Opo, Mama. Sabi kasi ni teacher, importante daw ang may kaibigan at saka pamilya. Tugon ni Amanda sa kanilingon ang kanyang ina. Hindi po ba? Pamilya tayo nila Papa, saka nila Tita, saka nila Tito doon po sa palasyo. Napakurap si Sophia at unti-unti na lang tumango para maiwasan ang kalituhan ng anak sa reaksyon na ipinakikita ng mukha niya. Oo naman anak, pamilya tayo doon. Binuhat niya si Amanda at isinakay sa backseat ng sakyan kung saan sila mauupong dalawa. Tumingin siya sa driver nila. Manong, padaan muna po kami sa pizza parlor, yung pong malapit lang dito. Salamat. Mama, kaibigan po, meron po ba kayo? Nagulat siya sa tanong ng anak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ito, pero hindi niya pwedeng iwasan ito kaya sinugot na lamang niya. Oo naman, mayroong kaibigan si Mama. Pagsisinungaling niya kahit na wala naman talaga siyang maituturing na kaibigan sa 30 taon niyang nabubuhay sa mundong ibabaw. Mayroon siyang mga nakikilala at naging malapit sila sa isa't isa. Pero hindi niya alam kung matatawag na ba kaibigan iyon kung panandalian lang ang panahon na nagtagpo sila. Katulad na lamang ni Michelle na hindi niya alam kung nasaan na. Sarado na ang nightclub at wala rin siyang kontak sa mga ito, kaya hindi niya alam kung matutupad pa ba ang pangako niya na dadalaw siya sa mga ito. Nang sila'y makarating sa pizza parlor, si Sophia na lang ang bumaba para mapabilis ang pag-order niya, pero papasok pa lang siya ng entrance, nakita niyang sumunod si Amanda, kaya wala na siyang nagawa kundi ang isama ito sa loob. Mama, bili din tayo nung ganoon. Tinuro ng anak niya ang isang mesa na mayroong fried chicken wings na agaw pansin sa lahat dahil sa daming nakalapag sa mesa. Next time na yun, kapag may very good ka na ulit. Aniya dahil alam niyang takaw tingin lang si Amanda. Mabilis itong magsawa sa mga pagkain na bago sa paningin niya. Ilang saglit lang na wala na mahabang pila sa harap niya. Kung kaya't naka-order na siya ng 3 pizza na para na rin sa mga tao sa asyenda. Gusto sanang dito kumain ni Amanda pero okupado na lahat ng mesa kaya naman take out na lang ang ginawa niya sa lahat. Hello ma'am, here's your order. Thank you and enjoy your meal. Nakangiting wika ng cashier nang iabot ang 3 box ng pizza. Hindi naman mapigilan ni Amanda ang maglikot bigla noong sila'y palabas na ng pizza parlor. Panay ang talon at takbo nito, kaya naman may nabunggo itong isang babae na naging dahilan ng kanyang pagtumba. Amanda! Nagmadali naman lumapit dito si Sophia at tinulungan tumayo ang kanyang anak.
laking pasasalamat niya dahil hindi ito umiyak pero busangot naman ang mukha nito. Ang likot kasi. Ayan tuloy, nadumihan na ang uniform mo. Sorry po mama. Paghingi nito ng tawad sa kaniya, saka nilingon ang babae na nabangga niya. Sorry din po. Naku, okay lang iha. Wika naman ng babae at hindi alam ni Sophia kung bakit tila kumabog ang kanyang dibdib nang marinig ang pamilyar nitong boses. Upang makumpirma, inangat niya ang tingin dito at na magtama ang kanilang mga mata, parehong gulat ang gumuhit sa mga mukha nila. Sophia? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ng babae habang pinagmamasdan ang kabuuan ni Sophia. Ikaw ba talaga yun anak? Gusto niyang magsalita pero tila nawalan siya ng dila. Nais niyang tumakbo pero napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan niya. Hindi niya inasahan na sa loob ng maraming taon, ngayon lang sila nakita ng ina at sa pagkakataong ito ay meron na siyang batang kasama na hindi niya alam kung dapat ba niyang ipakilala. Anong sinabi mo? Mahigit 10 milyon ang nawala. Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael sa opisina niya nang sabihin ni Arthur ang masamang balita patungkol sa kanilang pinansyal na pinaghihinala ang may nagnakaw. Paano nangyari ang bagay na yun? Suspetsa namin boss ay mayroon ng hack ng website natin. Pati ang ilang mahalagang files ay corrupted na. Sagot ni Arthur saka ay pinakita kay Rafael ang files na hindi na mabuksan pa. Sa ngayon, sinusubukan na ni Adriel na i-trace yung nakapasok sa website pati na rin yung mga nahack na bank account ng kumpanya. May nahanap na ba sila? Umiling si Arthur. Sa tingin nga nila, mukhang expert yung taong gumawa nito dahil malinis at walang naiwang kahit anong ebidensya na makakapagturo sa kaniya. Hirap silang i-trace boss. Napahilamos siya ng mukha dahil sa pagkadismaya sa kanyang narinig. Gusto niyang sumabog sa galit pero mas angat ang kagustuhan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Mahigpit ang security dito kaya malamang hindi pipitsugin ang taong gumawa nito sa kanila. Boss, kapwa sila napalingon sa pintuan na may kumatok mula sa labas ng opisina. Si Ivan dala ang laptop niya at sa itsura nito mukhang may balita itong hihatid sa kanila. Sumenya si Rafael na tumuloy ito pagpasok at dali-dali naman itong naglakad palapit sa kanila. Binaba ang laptop sa ibabaw ng mesa at hinirap ito sa kanilang boss. Nakuha namin yung username na nakapasok sa website. Sinubukan naming hanapin pero nag-e-error kaya baka binuranan niya. Ani Ivan sakay pinakita ang username ng taong pumasok sa kanilang website. I am Garcia. Garcia? Takang tanong ni Arthur nang mabasa ang username. Isang Garcia? Posible. Pero pwede din naman na ginamit niya lang ang Garcia para lituhin tayong lahat. Ani Ivan sakay ni-scroll ang mouse ng kanyang laptop. Pero kung pagbabasihan ang basic information na nakalap namin, ang location na nakalahad ay Batangas. Ibig sabihin ay tagrito lamang siya sa lugar natin. Nagkatinginan sila at bago pa man may makapagsalita ay tumayo si Rafael sa kanyang kinuupuan at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang niya ay mabilis at mabigat. Gumagawa rin ng ingay ang kanyang sapatos sa pasilyo at nang makita ang taong pinagsuspetsa niya ay hinigit niya ang kuwelyo nito at maras na isinandal sa pader. Kita niya ang pagdaing sa mukha nito pero wala siyang pakialam kung mabasag niya ang bungo nito. Sabihin mo, ano ba talaga pinaplano mo? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Danica na nakuha pang matawa sa sitwasyon niya. Para kay Rafael, walang ibang taong pwedeng gumawa nito kundi ang kanyang kapatid na mahilig makialam at sumira sa mga plano niya. Noong mga bata pa sila, magkusundo sila sa lahat ng bagay. Subalit ngayon, kabaligtaran na ang nangyayari sa kanilang dalawa. Sabihin mo, ano ba talagang pinaplano mo? Ano bang pinagsasabi mo? Maangas na tanong nito kay Rafael at sinubukang alisin ang pagkakahigit sa kaniya pero masyadong mahigpit ang hawak sa kuwelyo niya
kaya hindi niya natanggal. What the? Ano ba? Ako na naman ang pinag-iinitan mo kapag may nangyayaring kapalpakan sa negosyo mo. Wala pa akong sinasabi sa iyo, Danica. Kahit naman di mo pa sabihin, alam ko na ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Buong tapang niyang saad at hindi nagpatalo sa mga lisik na mata ng kanyang kapatid. Ano na? Tama naman ako, hindi ba? Sabihin mo na yun na pinuputok ng butsi mo nang matapos na ito. What the? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Dininan lalo ni Rafael ang pagkakahigit sa kwelyo nito at nagbabaka sakaling masindak man lang ito pero walang epekto. Saan mo dinala ang pera? Pera nino? Tanong nito. Sa pagkakaalala ko, wala na akong perang hinihingi sa'yo simula nung tumira ako dito. Kaya mo ba ninakaw? Nagsalubong ang kilay ni Danica at buong lakas itinulak ang kanyang kapatid. What the hell are you talking about? Ako nagnakaw? Saan? At kailan? Hindi ako na-inform na magnanakaw na pala ako ngayon. Cut the crap. Kilala na kita at basa ko na ang ugali mo matagal na. Sarkastikong natawa si Danica. Wow! O edi, ikaw na nakakilala sa akin? Grabe! Sobrang laki ba ng galit mo sa akin at nagagawa mo kong akusahan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa? Hindi nagsalita si Rafael. Subalit na natili ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid na mababa ka sa mukha ang inis at pagkadismaya. Masyado ka nang nabulag ng paghiganti mo at maski pamilya mo hindi mo na nakikilala. Hindi maiwasang tanong ni Danica. Sigurado ako na yung mga magulang natin ay hindi na natutuwa sa ginagawa mo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. May otoridad nitong wika saka ay dinuro-duro si Danica. Oras na mapatunayan kung may kinalaman ka sa pagkawala ng pera at pagkabura ng mga files sa website, kakalimutan kung may kapatid ako. Bring it on. Maghihintay ako. Paghahamon na lamang ni Danica. Humakbang siya palapit kay Rafael at itinuro nito ang kaliwang dibdib nito. At maghihintay din ako na mapatunayan mo sa akin na hindi mahina to. Napatiimbagang si Rafael at lihim na naikuyom ang kamao upang pigilan ang sarili na maglabas ng emosyong pwedeng makasira sa tensyon na mamagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya gustong ipakita na naapektuhan siya dahil matutuwa lang si Danica at iisipin nito na panalo siya. Keep your friends close, but your enemies closer. Iyon na lang ang lagi mong tatandaan para wala kang pagsisihan. Sophia, ang tanging salitang lumalabas sa bibig ng babae na makita matagal niyang nawawalang anak. Nakaguhit sa mukha nito ang saya at tuwa na makita ang anak. Samantalang si Sophia, hindi alam ang dapat na gawin o sabihin sa harap ng kanyang ina. Nablangko siya at kahit anong gawin niyang pag-iisip, walang salitang lumalabas sa bibig niya. Mama? Tawag ni Amanda sa kaniya habang nakatingin sa babae na nakabangga sa kaniya. Mama, sino po ba siya? Prince niyo po? Tila doon lang siya nagkaroon ng kakahiya makapagsalita dahil sa tanong ng kanyang anak. No, hindi ko siya kilala. Pagsisinungaling niya sa kanilingon ng anak. Tara na sa kotse. Hindi ba't nagugutom ka na? Let's go anak. Sunod-sunod na tumango si Amanda at muling bumalik ang sigla sa kanyang katawan. Hinawakan ulit ang kamay ng ina para sabayin sila maglakad pabalik sa kotse. Pero humarang ang babae sa dinadaanan nila. Anak, hindi mo ba ako nakikilala? Tanong nito sa kanya habang ang mga kamay ay nakapatong sa dibdib nito. Ako to si Irene, ang mama mo. Umiwas ng tingin si Sophia at gusto ulit itanggi na di niya ito kilala. Pero nawala agad yung lakas ng loob niya na muli magtama ang kanilang mga mata. Nangungusap ito. Mama, siya po ba si lola ko? Kapwa sila napalingon kay Amanda na nagtataka sa nakikita at naririnig niya. Napatakip naman ng bibig si Irene nang marinig ang sinabi ng batang babae sa harap niya. Gulat at tuwa,
Iyon ang dalawang pakiramdam na gustong-gusto niyang ilabas sa mga oras na ito. Binalik niya ang tingin kay Sophia. Mayroon ka na palang anak. Hindi siya sumagot, sa halip ay nilungon lang niya ang kanilang driver na saktong tumingin sa gawin nila. Agad niya itong sinanyasan na lumapit sa kanilang pwesto at sumunod naman ito sa kaniya. Bakit senyora? Tanong nito. Inabot niya ang dala niyang pizza at isinama na rin si Amanda para isabay nito sa pagbalik sa kotse. Mauna na ho kayong umuwi sa asyenda. Pasabi na lang kay Rafael na may aasikasuhin lang ako saglit. Babalik rin ako pagkatapos ko dito. Mama, sama po ako. Ani Amanda, pero sumenyas na si Sophia sa driver na bitbitin na ang kanyang anak pabalik ng kotse. Nagwawala pa ito pero mas pinili niyang harapin muna ang issue na matagal niyang tinatakbuhan at kinakalimutan. Ngayong magharap na sila, marami na nagbago pero hindi alam ni Sophia kung kasama sa pagbabago ang nararamdamang pagtatampo at sama ng loob sa ina. Sophia, wag po tayo dito mag-usap. Aniya, saka lumingon sa isang coffee shop na katapat lang ng pizza parlor kung nasan sila. Walang salita siyang naglakad patawid sa kabilang kalsada at sumunod naman sa kanya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano magsisimula ang pag-uusap nila pero nakahanda naman siya na sagutin ang mga itatanong ng kanyang ina. Maganda at tahimik ang ambience ng coffee shop na pinasukan nila. Walang masyadong tao sa loob kaya makakapag-usap sila ng maayos at walang ibang makakarinig kundi sila lang mag-ina. Mayroon na ring mainit na kape ang nakalagay sa ibabaw ng kanilang mesa. Subalit hindi pa rin nagsisimula ang pag-uusap nilang dalawa. Kapwa nagpapakiramdaman sila kung sino ang mauuna. At dahil hindi na matiis ni Irene ang katahimikan sa pwesto nila, ay siya na ang bumasag nito. Sophia, kumusta ka na anak? Tanong niya saka pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Sophia. Ang laki ng pinagbago mo at sa nakikita ko, mukhang malayo na ang narating mo. Hindi alam ni Sophia kung ano ang isasagot niya. Dapat ba niyang sabihin ang totoo o makisabay na lang siya sa agos? Mayroon ka na rin palang anak. Ilang taon na siya? At saka, anong pangalan niya? Tanong pa ng kanyang ina nang hindi kumibo si Sophia sa sinabi niya kanina. Amanda, maglilimang taon na rin ho sa susunod na buwan. Kaswal niyang sagot at habang hinahalo mainit na kape sa kanyang harapan. Amanda, magandang pangalang ang binigay mo sa kanya. Anito at hindi may iwasang magbalik tanaw nang maalala ang mukha ng batang kasama ni Sophia kanina. Kamukhang kamukha mo siya nung nasa ganung edad ka pa lang. Napakabibong bata. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi ng kanyang ina. Salamat po. Hindi niya ito matingnan ng diretso sa mata kaya dinaanan niya ito sa pagsimsim sa mainit na kape. Magulo ang isip niya at naghihintay lang siya na magbukas ng topic na pinunta niya rito. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin ngayon, Sophia. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo bilang isang ina. Kaya humingi ako ng tawad sa iyo. Nang marinig ang sinabi ng ina, ay doon na nabuhayan ang dugo niya. Tila otomatikong umangat sa isip niya ang mga salitang kinimkim niya sa dibdib ng mahabang panahon. Tama po kayo. Masama pa rin po ang loob ko at malaki ang pagtatampo ko sa inyo. Pagpapakatotoo niya at sa pagkakataong ito, natitigan na rin niya ng diretso sa mata ang kanyang ina. Bakit niyo ba kami iniwan, mama? Sinong anak ang matutuwa sa ganoon? Napatungo ito kaya batid ni Sophia ang pag-aamin nito sa ginawa niyang pagkakamali. Pero alam niyo ba kung anong mas masakit sa ginawa niyo? Tanong ni Sophia. Iyong namatay si Papa tapos hindi ka pumunta na para bang wala lang sa iyo ang nangyari. Hindi mo man lang ako hinanap, mama. Hindi mo man lang ako tinulungan. Mag-isa akong nabuhay. Huminga siya ng malalim at inangat ang tingin sa kisame para mapigilan ang nagbabadyang luha sa magkabila niyang mata. Wala sa kanyang plano ang maiyak. Kaya bago pa ito magtuloy-tuloy, tumayo na siya sa kanyang kinaupuan.
Sa susunod lang ho tayo mag-usap. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang kanyang ina, sapagkat dali-dali na siyang umalis palabas ng coffee shop. At hindi niya namamalayan na unti-unti nang pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Rafael kung makailang beses na siyang tumitingin sa relo para makita kung gaano na ba katagal nawawala si Sophia. Alas 3 ito umalis sa asyenda, pero mag-alas 7 na ng gabi at hanggang ngayon ay wala pa ito. Boss, error pa rin talaga. Napalingon siya sa mga tao niya na abala sa laptop na nasa kanilang mga harapan. Yung ibang files lang ang na-retrieve namin. Yung iba ay wala na talaga. Corrupted na. Mariin siyang napapikit at napahawak sa tungkin ng ilong. Nauubusan na siya ng pasensya dahil sa sabay-sabay na problemang iniisip niya. Una ay yung nagnakaw ng milyones. Pangalawa ay yung mga importanteng files na corrupted na. At ang huli ay si Sophia na hanggang ngayon ay wala pa. Papa, color blue po ba ang color ng sky or white? Tanong ni Amanda na nasa tabi niya at abala sa paggawa ng assignment nito. Blue! Sagot ni Adriel na abala sa pagtiba sa laptop. Orange kapag hapon, wika ni Ivan. Black naman kapag gabi. Dagdag pa ni Arvin. Napabuga sa hangin si Rafael. Sabay tayo sa kanyang kinaupuan. Kailangan niya ng preskong hangin mula sa labas dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya sa loob ng basement kung nasaan sila. Bago siya lumabas ay ibinilin muna niya ang anak sa mga tao niya na kanina pang nabuburyo dahil sa ginagawang pag-trace at pag-hack sa username na pumasok sa website nila. Ilang oras na silang sinusubukang humanap ng impormasyon na makakatulong sa pag-iimbestiga nila pero wala silang napapala. Dinala siya ng mga paaniya sa hardin at doon niya nalasap ang hangin na hinahanap ng katawan niya. Madilim na ang kalangitan, subalit maliwanag naman sa pesto kung saan siya nakatayo dahil sa mga ilaw na binibigay ng lampara na nakalagay sa mga gilid. Naglakad siya patungo sa pahingahan at nagsalubong ang kanyang kilay na makita ang babae na kanina pa niyang hinihintay. Sumusuray-suray ito habang naglalakad pasalubong sa kaniya. At noong nagtama ang kanilang mga mata ay kumuway-kaway pa ito sa kaniya na tila ba masaya ito na nagkita sila. Amore! Lalong nagsalubong ang kilay ni Rafael sa kanyang nadinig. Bigla niyang naalala ang pagbibiro niya sa salitang iyon. 4 na taon na ang nakakalipas. At mukhang hanggang ngayon ay wala pa ring idea si Sophia tungkol sa tawag na yun. Saan ka galing? Tanong niya na magkalapit silang dalawa. Mukhang nakainom ka pa. Alam mo ba kung anong oras na? Oras na para magsaya. Anito, saka tumalon-talon pero ilang segundo lang ay tumigil ito at pabagsak na naupo sa damuhan na nasa gilid nila. Bigla na lang itong natulala sa kawalan at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tumayo ka dyan. Pumasok ka na sa loob. Hinawakan ni Rafael ang braso nito para alalayang tumayo. Pero mukhang wala pa itong balak dahil nahiga pa ito sa damuhan at napatitig sa madilim na kalangitan. Walang bituin. Aniya saka pumikit. Uulan ng malakas ngayong gabi. Anong kinalaman ng bituin sa ulan? Tanong ni Rafael sa kaniya. Siyempre, natatabunan ng makapal na ulap yung mga bituin. Kaya malamang malaki ang chance na bumuwas ang ulan mamaya. Paliwanag ni Sophia. Kapag sumasapit kasi ang gabi, automatic may mga stars na nasa itaas. Kaso ngayon wala, kaya sure akong uulan. Napatango si Rafael, subalit hindi maiwasang matawa ng bahagya. Dahil hindi niya akalaing siseryosohin ni Sophia ang sagot nito sa tanong niya. Anong nakakatawa? Hindi mo alam yun, no? Tanong nito na marinig ang mahinang tawa ng kasama niya. Sa bagay, hindi ko rin naman alam kung totoo yun. Iyon lang kasi ang sinabi sa akin ni Papa dati, noong buhay pa siya. Doon inalis ni Rafael ang ngisi sa kanyang labi nang madinig ang huling sinabi nito.
Miss ko na si Papa, ani Sophia na natiling nakatingin sa kalangitan. Wala siyang ibang makita kundi kadiliman. Walang bituin at wala ring buwan. Masama ba akong anak? Kung hihilingin ko na sana, si Mama na lang yung nawala, imbis na si Papa. Wala siyang nakuhang sagot mula sa lalaking kasama niya. Kaya inalis niya ang tingin sa kalangitan para malaman ang reaksyon ni Rafael. Wala. Hindi niya mabasa ang nakaguhit sa mukha nito dahil blanko. Umalis siya mula sa pagkakahiga sa damuhan at natatawang tumayo, pero may luhang tumatraydor naman sa kaniya at sa pagkakataong ito ay hindi niya na itago. Grabe, ang sama ko no. Pinunasan niya ang luhang kumakawala sa magkabila niyang mata nang mapagtanto ang lumabas sa bibig niya. Nakakainis. Hindi naman yun talaga intensyon kong sabihin, pero bakit ganun? Lumabas talaga sa bibig ko. Gusto ko lang naman bumalik kami sa dati. Iyong kumpleto kami at masaya. Pero wala. Hindi na talaga pwede. Wala na si Papa. Si Mama, narito. Pero hindi ko talaga siya madama. Iniwan niyo ako. Ang hirap. Akala ko, okay na. Pero hindi pa pala. Hindi makakilos si Rafael. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga luhang naglalanda sa pisngi ni Sophia, ay may kung ano sa loob niya ang gusto ring sumabog. Hindi niya alam ang sasabihin at gagawin, subalit ang mga kamay niya ay kusang umangat upang salubungin ng yakap ang babae sa harap niya. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig habang patuloy ang pagtangis nito na hindi niya nailabas kanina. Lukot ang mukha ni Danica habang nakatingin sa hardin kung saan tanaw niya ang dalawang taong nagyayakapan. Nasa ikalawang palapag siya ng hacienda at mula sa balkonahe ng kanyang hinaapakan, rinig niya ang pagtangis ni Sophia sa ibaba. Hindi na ako dapat magulat sa nakikita ko. Bakas ang pagkadismaya sa boses ni Danica, sabay inom ng alak na nasa boteng daladala. Mauubos na yung laman pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng kalasingan. Tumalikod na siya sabay alis sa balkonahe. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya nang pagbintangan siya ni Rafael patungkol sa pagkawala ng pera nito at paninira ng files sa website ng Garcia. Hindi niya alam kung bakit sa kanya agad ang sisi. Pero sanay na siya dahil hindi na itong unang beses na nagbato ng sisi sa kanya ang kanyang kapatid. Simula nung ito'y nagplano ng paghihiganti, saksi siya kung paano naghirap si Rafael para lang makuha ang posisyon na pinamumunuan niya ngayon. Alam niya ang mga gustong mangyari nito oras na ito'y maupo sa pwestong hinahangad niya sa Garcia clan. At hindi siya nakapaghanda na maaari pala mag-iisang halimaw ang kapatid niya. Malaki ang pinagbago ng ugali nito, subalit alam niya hindi maalis kay Rafael at iyon ay ang pagiging mahina nito, lalo na kapag dating sa babaeng maaaring maging rason ng pagbagsak niya. Saan ang punta niyo? Napahinto siya sa paglalakad sa pasilyo nang masalubong si Arthur. Inihinto niya ang pag-ikot ng susoy ng kotse sa daliri niya, saka itinago ito sa bulsa ng leather jacket na suot niya. Saan ako pupunta? Tanong pabalik ni Danica at nilagpasan ito, pero naramdaman niya ang pagsunod ng tingin ni Arthur, kaya naman huminto siya ulit at nilingon niya ito. So ano? Babantayan niyo na mga kilos ko ngayon? Kung gusto mo, sumama ka pa sa akin ngayon. Huwag ka na mag-abalang sumunod ng palihim dahil bulok na ang mga style nyo. Sinabay niya ng talikod at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa garahe nila. Nakahanda na siyang pumasok sa loob na makita si Arthur na nakasunod sa kaniya. What the? Seryoso ba? Susunod ka talaga sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong dahil pagiging sarkastiko lang ang sinabi niya kanina. Hindi niya akalain na seseryosohin ito ni Arthur. Ako na ang magdadrive. Inagaw nito ang susi sa kanya saka naupo sa driver seat. Ipinigkibit balikat na lamang ito ni Danica bago umikot sa kabila para sumakay ng kotse. Nang maisara ang pinto, binuksan niya ang radyo at pumunta sa estasyon na lagi niyang tinatambayan.
Eksaktong tumutugtog ang paborito niyang kanta kaya nilakasan niya ito at sinabayan kumakanta. "Saan ba ang punta mo?" Tanong ni Arthur sa kanya na magsimula ng umandar ang kotse palabas ng gate. Saglit siyang tumingin kay Danica pero bigay todo pa dito sa pagkanta kaya nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho na hindi alam kung saan ang destinasyon nila. "Papa, tulog na po ba si Mama?" Tanong ni Amanda kay Rafael nang ipasok si Sofia sa kwarto at higa ito sa kanilang kama. Matapos itong umiyak ng umiyak kanina ay nakatulog agad ito sa bisig niya. Namalayan na lang niya na bumugat ang katawan nito sa kanya at na makita nakapikit na ang mga mata nito ay hindi niya subukang gisingin at binuhat na lamang niya ito paakyat ng kwarto ng mag-ina. Kaya matulog ka na rin. Maaga pa ang pasok mo bukas, hindi ba?" Ani sa anak matapos kumutan si Sofia. "Teka lang, natapos mo na ba ang assignment mo, anak?" "Yes po, Papa. Finish na. Tinulungan ako nila tito." Tugon ni Amanda saka tumakbo papunta sa kanyang bag para kuhanin yung mga papel kung saan niya ginawa ang mga assignment. Ipinakita niya ito kay Rafael at ipinapaliwanag ang mga drawing nito sa kaniya. At sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Amanda, narinig nila ang pag-ungol ni Sofia na dumilat pa saglit pero pumikit ulit. "Huwag na tayong maingay. Magigising siya." Ani Rafael saka kinuha ang papel na hawak ng anak at ibinaba sa mesa. "Matulog ka na rin, anak. Masama sa bata ang nagpupuyat." Dito po ba kayo matutulog, Papa?" Tanong nito sa kanya saka dahan-dahang sumampa sa kama nila at pumaloob na rin sa kumot nila. "Tabi po tayo ulit nila, Mama." Hindi siya nakasagot agad. Sa halip ay binigyan na lang niya ng tipid ng ngiti si Amanda bago idampi ang labi nito sa noo niya. "Sa susunod na lang. Good night, baby." Hinimas niya pa ang ulo nito bago tumalikod at nakahanda na sanang lumabas ng kwarto pero hinawakan siya bigla ni Amanda sa kamay upang pigilan. "Papa, dapat may kiss din po si Mama." Sabay turo nito kay Sofia na walang kamalay-malay sa nangyayari dahil malalim na ang tulog nito. Pumihit patalikod si Rafael at yumuko. Saka idinampi ang kanyang labi sa noon nito. Gaya ng hiling ni Amanda, nagalak na galak sa nasasaksihan ng kanyang mga mata. Mahina itong pumalakpak at itinaas ang dalawang hinlalaki na ikinatawa na lamang ni Rafael bago siya tuluyang umalis sa silid. Nang maisara ang pinto, inalis niya ang suot na maskara. Nagsimulang maglakad papunta sa kanyang opisina at sa bawat tunog na ginagawa ng kanyang sapatos, nagbibigay ito ng kaba sa ilang kasambahay na nasasalubong sa pasilyo. "Bossing!" Bigla niyang nasalubong si Adriel at bago pa man ito makapagsalita ay ununahan na ni Rafael. "May bago akong ipapagawa sa inyo. May otoridad nitong sambit. Hanapin mo si Ricky Mercado. Bantayan at imbestigahan nyo." "Ricky Mercado?" Takhang tanong ni Adriel dahil hindi pamilyar ang ngalan na narinig niya. "Pwede ko bang malaman kung sino ang taong to, bossing?" "Stepfather siya ni Sofia," tugon ni Rafael. Napuno ng katanungan ang isipan ni Adriel pero mas pinili niya munang manahimik at pakinggan ang bagong misyon na ipapagawa sa kanila. At sa pagkakataong ito, walang kinalaman sa mundo nila. Nakapikit lang magdamag si Sofia habang bumabiyahe sila patungo sa eskwelahan ni Amanda. Mabigat ang ulo niya at lalo pa itong lumalala sa pag-alog ng kotse na sinasakyan nila. "Mama, okay lang po ba kayo?" Napadilat siya at napatingin sa kanyang gilid nang madinig ang nag-aalalang boses ng anak. Medyo masakit lang ulo ni Mama." Aniya saka tumingin sa bintana para alamin kung nasaan lugar na sila. Medyo malayo pa ito sa eskwelahan ni Amanda, kaya muli niyang binalik ang pagkakasandal ng kanyang ulo sa inuupuan niya. Pero bigla niyang napansin ang pagtahimik ng anak niya kaya nilingon niya ito at may kakaibang ngiti sa labi nito.
Bakit nakangiti ang baby ko? Bumubungis-ngis ito. Mama, maganda po ba ang panaginip nyo kagabi? Bakit mo naman naitanong anak? Basta po, maganda po ba ang panaginip nyo? Napaisip si Sophia. Parang wala naman ako napanaginipan kagabi anak. Bakit ba? May ginawa ka ano? Wala po mama. Agad nitong tanggi pero mahalata agad niya na may hindi ito sinasabi sa kaniya. Umalis siya sa pagkakasandal upang humarap kay Amanda. Ikaw may hindi ka sinasabi sa akin. Ano yun ha? Sabihin mo na sa akin. Lalo itong bumungis-ngis. Si Papa po kasi. Nikis kayo dito sa noo. Natigilan si Sophia. Ano? Ginawa niya yun? Sunod-sunod itong tumango saka ipinatong ang hintuturo sa gitnang labi. Huwag po kayong maingay kay Papa. Kunwari di niyo po alam. Hindi niya alam ang isasagot. Kaya tumango-tango na lamang siya at muling binilik ang ulo sa pagkakasandal. Pakiramdam niya lalong nadadagdagan ang bigat sa ulo niya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ang sinabi ng anak niya o ayon lang itong tanggapin ng isipan niya. Hindi talaga maganda ang nagagawa ng alak sa kanyang sistema. Dahil sa tuwing nalalasing siya, hindi niya alam ang mga pinagagawa niya. Naisipan lamang niyang uminom ng alak kahapon dahil hindi niya kinaya ang bigat na nararamdaman niya nung nag-uusap sila ng kanyang ina. Marami pa siyang gustong sabihin at ilabas pero ayaw niyang bumuhos ang luha sa harap nito. Dahilan para umalis siya. Sawa na siyang umiyak at magmukhang kawawa sa harap ng kanyang ina. Kung kaya't nagtungo siya sa sementeryo at doon ibinuhos sa harap ng puntod ng ama ang lahat ng hinanaing niya. Wala na siyang pakialam kung may makakita o makarinig sa pagtangis niya. Dahil noong mga oras na iyon, kailangan niya ng taong makakaramay at ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang ama na hiniling niyang sana ibuhay pa. Love na love po kayo ni Papa. Rinig niyang sambit ni Amanda. Hindi na lang siya kumibo at tanging ngiti lang ang kanyang ibigay na sagot sa kanyang anak. Mayroon siyang alaala patungkol sa naging pagkikita nila ni Rafael kagabi. Subalit wala siyang maalala kung anong pinag-usapan nila. Hindi pa sila nakikita ngayong umaga at wala rin siyang lakas tanungin kung anong mga sinabi o ginawa niya rito. Kung ano man yun, wala na siyang pagsisisihan. Matapos maihatid si Amanda sa eskwelahan, ay dumiretso na rin sila pauwi ng hasyenda. Wala siyang ibang nasa isip ngayon kundi ang kama. Gusto niyang mahiga at matulog ulit dahil sa hangover. Senyora, ayos lang ba kayo? Nag-aalang tanong ni Manang Linda na makasalubong sila sa pasilyo. Namumutla ang mukha niyo. Hangover po, Manang Linda. Aniya, saka dumiretso sa kusina para uminom ng maraming tubig. Gusto niyo bang ipagtimpla ko kayo ng tsaa? Maaaring makatulong ito para mawala ang hangover niyo, senyora. Pag-alok ni Manang Linda at bago pa siya makasagot, biglang lumitaw si Rafael sa harap nila. Saka may inabot na paper bag sa kaniya. Inumin mo yan at magpahinga ka muna, Sophia. Anito at wala na naman sariling tinanggap nito ni Sophia. Patalikod na sana si Rafael nang may maalala. Mamaya, pumunta ka sa opisina. May kailangan tayong pag-usapan, Sophia. Tungkol saan? Sa anak natin. Saka ito malikod at naglakad paalis. Naiwang tulala si Sophia. Hindi niya inaasahan na anak natin ang gagamitin ni Rafael sa pagsagot sa tanong niya. Tumingin siya kay Manang Linda na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya nagtangka magsalita o magtanong dahil nakaukit na sa mukha nito ang sagot. Tungkol sa naman kaya ang pag-uusapan namin? Tanong sa sarili saka tiningnan ang paper bag na inabot sa kaniya. Puro pain reliever ang laman na mukhang binili pa sa butika. Aba, nagawa pa talaga ni Senyora magpabili ng pangremedyo? Gayong marami naman yan dito. Natatawang wika ni Manang Linda sabay bukas sa kabinet
kung saan maraming gamot ang naroroon sa loob. Boss, mukhang wala namang kahinahinala doon kay Ricky. Wala rin namang bad record para madalas tambay sa kasino. Pag-uulat ni Adriel kay Rafael sa kabilang linya ng cellphone. Ayon nga sa mga napagtunungan ko, hindi nga raw magkasundo sina Miss Sophia at ang stepfather niya. Madalas daw itong magkasagutan kahit sa harap ng maraming tao. Isinandal ni Rafael ang ulo sa desk chair kung saan siya nakaupo. Naintindihan ko. Pero wag niyo pa ring aalisin ang tingin sa lalaking yon. Kung kinakailangan, gumawa kayo ng hakbang para lumabas yung itinatago niya. Hindi ako kumbinsido sa mga narinig ko ngayon. Masusunod bossing. Kami na ang bahala dito, wika ni Adriel. May balak pa sanang sabihin ni Rafael nang marinig na may kumatok sa kanyang pintuan. Tumingin siya saglit sa orasan at halos wala pang 10 minuto ang nagtatagal simula nang siya bumaba sa kusina. Pero mukhang gusto na siyang kausapin nang nasa labas ng pinto. Sige na, mamaya na lang, may kailangan lang akong gawin. Aniya bago baba ng tawag ang tao niya. Binilik niya ang tingin sa pinto. Bukas yan, pumasok ka. Bumukas ang pinto at gaya ng inaasahan ay niluwa nito si Sophia. Alam kong mamaya pa dapat tayo mag-uusap, pero mukhang sinadya mong bitinin ako para lang pasakitin ng lalo ang ulo ko. Anito, saka naglakad patungo sa sopa at naupo. Ano ba ang pag-uusapan natin na patungkol kay Amanda? Bakit Rafael? May problema ba? Tumayo si Rafael. Hindi ba't 1 buwan na lang bago sumapit ang birthday niya? May plano ka na ba para kay Amanda? Nagulat siya sa kanyang narinig. Simpleng handaan lang, gaya ng mga nakaraang birthday niya. Anito, hindi naman kasi gusto ni Amanda yung malaking celebration. Paano mo nasabing hindi niya gusto? Sinabi ba niya? Matagal bago ito nakasagot. Hindi direkta, pero hindi naman niya hinahanap yung mga ganong klaseng handaan. Noong mga nakaraang taon kasi, simpleng salo-salo lang ang ginagawa namin. Mamamasya lang kami, kakain sa labas, yun, ganun lang. Kung ganoon, ibahin natin ngayon. Narito kayo sa poder ko, kaya wala kang dapat ipag-alala sa mga gagastusin. Sasagutin ko lahat. Mayroon ako nakuhang organizer. Sandali lang. Bakit? Parang padalos-dalos ang desisyon mo. 1 linggo pa bago dumating ang birthday ni Amanda, hindi ba? Bakit parang mas excited ka pa? Sa halip na sumugot si Rafael, bumalik siya sa table niya para kuhanin ang mga papel na iniwan ng anak niya. Inabot niya ito kay Sophia na nagtataka pa noong una, pero nung makita mga gumuhit sa papel, tila naputulan siya ng dila. Hindi lang ako ang may gusto nito. Si Amanda na mismo ang nagplano, ani Rafael. Mula sa mga papel na hawak ni Sophia, nakaguhit doon ang maraming mesa at upuan. May mga tao, mga lobo at kung ano-ano makukulay na palamuti sa paligid. Mayroon pang isang malaking cake na sa unang tingin ay tore. Pero napansin ni Sophia ang mga tila kandila na kapalibot dito, kung kaya't nalinawan na rin siya sa mga gustong mangyari ni Rafael. Ni minsan kasi, hindi niya napaghanda ang anak na malaking selebrasyon dahil hindi kaya ng bulsa niya. Bigla siyang nakonsensya at nanlumo dahil sa 4 na taon na sa kanya si Amanda, hindi niya ito nabigyan ng nais itong pagdiriwang sa kanyang karawan. So, any suggestions? Inangat ni Sophia ang tingin sa kausap niya. Susundin natin to, kagaya ng gusto ni Amanda. Ikaw, hindi mo ba gusto? Siyempre, gusto ko. Aniya. Nalungkot lang ako kasi sa 4 years na nasa akin siya, di ko man lang naparana sa kanya yung birthday party. Ngayon mapaparanas mo na, ani Rafael at inabot ang isa at huling papel na iginuhit ni Amanda kagabi. May isa pa siyang gustong mangyari. Sana mapagbigyan mo. Kinuha ito ni Sophia at nang makita ang isa pang iginuhit ng anak nila, lalong bumigat ang kanyang loob. Isa itong family drawing na kung saan 4 ang taong naroroon
Si Rafael, Amanda, siya, at isang babaeng may mahabang buhok na hindi niya pa makilala kung wala ang 4 na letra na nakasulat sa itaas nito. Lola. Hindi niya alam na tumatak na pala kay Amanda ang babaeng nakita nito kahapon sa pizza parlor. Wala pa man niyang sinasabi sa anak patungkol sa kanyang ina. Pero mukhang nakakaintindi na talaga ito sa nangyayari sa paligid niya. Kung hindi mo pa kaya, pwede kitang samahan na harapin siya. Rinig niya kay Rafael at sa pagkakataong ito, lalo siyang nakaramdam ng panlulumo. Wala nga siyang maalala kung ano ang pinag-usapan nila kagabi nung nakainom siya. Pero sa kanyang narinig, mukhang wala na siyang dapat pang itago. Hindi na mabilang pa ni Sophia kung makailang beses siya nagpapabuga sa hangin habang ang mga tingin ay nasa labas sa bintana ng kanilang sasakyan. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang pagtapik ng mga daliri ni Rafael sa manibela at ang kaba na nararamdaman niya mula pa kanina. So anong plano? Rinig niyang tanong ni Rafael na kanina pa gustong lumabas ng sasakyan pero pinipigilan siya ni Sophia dahil nainsistong magsabay sila. Sandali lang, ang dami pang tao sa kalsada. Ilang minuto pa. Tugon ni Sophia nang hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Katanghali ang tapat. Kalat ang karamihan sa mga tao dito sa lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. Nasa tapat lang nila ang bahay na tinitirhan niya noon na malaki ang pinagbago ngayon. Maganda, malaki at magara na ito tulad ng pinapangarap nila noon ng namayapang ama. Hindi niya sukat akalain na babalik siya dito para imbitahan ang kanyang ina sa nalalapit na kaarawan ni Amanda. May problema ba kapag nakita tayo ng mga tao dito? Tanong ni Rafael. Wala naman. Inalis niya ang tingin sa labas para lingunin ang katabi niya. Ayoko lang na makita nila ako dahil sigurado magtatanong sila. Ganun ba? Tiningnan niya si Rafael bago alisin ang tingin dito. Ilang taon akong nawala na parang bula dito sa amin. Tapos ngayon, bigla nila akong magpapakita na parang kabuti. Natural ang magiging reaksyon nila ay magulat at ang kasunod noon ay wala nang katapos ang mga tanong. Mayroon ka bang responsibilidad sagutin ang mga yun? Mga kamag-anak ko ang ilan sa kanila. Ganun ba? Okay. Ani Rafael saka binuhay ang makinang sakyan. Kung hindi ka pa handa, sa ibang araw na lang tayo tumuloy. Nakaramdam naman ng konsensya si Sophia dahil magit 1 oras na silang nasa loob ng sakyan subalit wala pa rin nangyayari sa sinadya nila. Aminado siyang kabado dahil sa maaaring reaksyon na kanyang matatanggap oras na lumabas sila dito sa kotse. Pero kung aalis sila, sayang ilang oras na biyaheng ginugol nila para lang makarating dito na sa kasamaang palad mukhang mauuwi lang sa wala. Hindi. Patayin mo na ang sakyan. Lalabas na ako. Aniya at sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim bago tanggalin ang seatbelt. Binuksan niya ang pinto ng sakyan at sinalubong siya ng init sa labas na sinamahan ng mga matang otomatikong napalingon sa kinatatayuan niya. Sinubukan niyang hindi pansinin ang mga tingin na tila kinikilala siya mula ulo hanggang paa pero hindi niya kaya dahil kusang gumagalaw ang kanyang mga mata para tingnan at pilit ngitian ang ilan sa kaniya na mga kamag-anak nito. Sus Mariosep, Sophia! Gulat ng isang matanda nang mamukhaan ang babae naglalakad patungo sa dati nitong tahanan. Ikaw na ba yan? Magandang tanghali po. Ang tanging salitang kanyang binitawan na naging dahilan upang matauhan ang ilang taong nakatingin sa kanya nang makilala ang boses niya. Dali-dali siyang pinalibutan ng mga ito at gaya ng inaasahan, inulan siya ng mga tanong. Diyos ko po, kang bata ka. Saan ka nagpunta? Ngayon ka na lang ulit na uwi dito. Nag-ibang bansa ka ba, Sophia? Ang laki ng pinagbago ng itsura mo Mukhang bigatin ka na. Akala namin hindi ka na babalik dito. Miss na miss ka ng mama mo. Saan ka ba nang galing? Balita ko, may anak ka na. Nalula siya sa dami ng mga binabatong tanong sa kaniya.
Sabay-sabay na tila basabik at hindi makapaghintay na malaman ang naging buhay niya sa loob ng maraming taon. Halos walang pinagbago ang mga tao sa lugar nila noon. Mga uhaw sa balita at impormasyon na kinalaunan ay kalat na sa buong barangay nila. "Excuse me." Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng malalim at malamig na boses mula kay Rafael. "Pwede ko bang kuhanin ang asawa ko?" Natahimik ang lahat. Maski si Sophia ay hindi nagawang magsalita dahil sa sinabi ng taong nagpatigil ng komosyon. Subalit pagmumulan ng panibagong mga tanong. Excuse me ho." Kinuha na ni Sophia ang pagkakataong ito para umalis sa kinatatayuan niya at wala sariling naglakad palapit kay Rafael. Nahinapit pa ang baywang niya upang lumapit pa siya. "Salamat." Nakangiting wika ni Rafael sa mga taong ito na hanggang ngayon ay tulala at walang magawa kundi panoorin silang maglakad patungo sa mismong harap ng bahay na kanilang sadya. "Ano yun?" Takang tanong ni Sophia patukoy sa binitawan nitong salita sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay niya noon. "Ang alin?" Tila inosenteng tanong pabalik ni Rafael sa kaniya. "Malamang yung sinabi mo kanina," ani Sophia. "Kunwari ka pang concern kanina, ikaw rin pala magiging dahilan para lalo akong pag-usapan." "Hayaan mo maglakbay ang mga isip nila," kaswal nitong sagot. "Dahil sa huli, alam na rin naman natin kung saan tayo pupunta." "Anong sabi mo?" Susubukan sana ni Sophia nilawin ang sinabi nito nang mapadan ang kanyang tingin sa babaeng kabubukasan ng pinto ng bahay sa kanilang harapan. "Sophia?" Bakas ang gulat sa mukha nito na makita si Sophia. Hindi makapaniwala na maaaring pa rin palang mangyari ang matagal niyang hinihintay. Ang makita ang anak na bumalik sa tahanan nito noon. Kung gaano katahimik kanina sa loob ng sakyan, ganoon rin katahimik si Sophia sa loob ng bahay kung saan siya nakatira noon. Naninibago siya at pakiramdam niya ngayon lamang siya nakaapak sa lugar na ito. Ang daming nawala at napalitan sa sala kung nasaan sila. Mayroon din namang nanatili sa isang pwesto na kung saan naroroon pa rin ang mga litrato niya noong kabataan niya. Tumingin siya kay Rafael na gaya niya, nililibot din ang mata ng kabuuan ng sala. "Pasensya na kung pinaghintay ko kayo." Dumating na ang kanyang ina na may daladalang tray. Binaba nito sa mesa at mula sa 2 plato, mayroon itong lamang pasta. "Ito kumain muna kayong dalawa. Paborito niya ni Sophia nung bata siya." Hindi kumibo si Sophia. Totoong isa ito sa mga paborito niya noon at hindi nga lang siya sigurado ngayon. "Sandali lang. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom." Umalis ulit ang ina patungong kusina. Sinundan ito ng tingin ni Sophia habang nag-iisip kung paano iimbitahan ng ina sa kaarawan ng kanyang anak. "Rafael, pwede bang ikaw na lang magbukas ng topic patungkol sa birthday ni Amanda? I-invite mo lang siya. Tapos, umalis na rin tayo kaagad." Aniya, sapagkat ang dami niyang naisabihin sa ina pero hindi niya alam kung anong unahin niya. Natatakot na baka magsimulan naman siyang umiyak at sumabog dahil hindi naging maayos ang huling pag-uusap nila. Hindi na naman siya nagpunta dito para pag-usapan iyon, kaya hanggat maaari, iiwasan niya ng mapag-usapan ang patungkol sa issues nila. Dumating ang kanyang ina na may dalang inumin sa tray at nang ito'y ibaba sa mesa, nagsimula itong magtanong sa kanila na una pa lang nahirapan itong sagutin ni Sophia. "Kung hindi niyo mamasamain, ang tanong ko, mag-asawa ba kayong dalawa? O mali lang ako?" Napalunok siya sabay tingin kay Rafael. Hindi niya nais malaman ng ina ang tungkol sa nakaraan niya. Kaya naman mabilisan sumagot dito. Kami po ang magulang ni Amanda." Alam niyang naging malayo ang sagot niya kung kaya't dinugtungan na lang niya. "Tama po kayo. Mag-asawa nga po kami." Ngumiti ang ina sa kabinaling ang tingin kay Rafael.
Masaya akong makilala kita. Anong pangalan mo, iho? Inilhad naman ito ang kanang kamay sa harap ng ina ni Sophia. Ikinagagalak ko rin ho kayo makilala, senyora. Ako po si Rafael Garcia. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Wika ng ina, pero malugod pa rin tinanggap ang kamay ni Rafael upang kamayan ito. Ako si Irene. Maaari mo akong tawaging ina kung nanaisin mo. Tumiking si Sophia upang kuhanin ang atensyon ng ina. Hindi naman po kami magtatagal dito. Gusto ko lang kayong maimbitahan sa nalalapit na karawan ni Amanda. Gusto niyo po kayong makilala. Nanlaki ang mga mata nito sa labis na tuwa at saya. Talaga? Naku, hindi ko tatanggihan yan. Gusto ko rin makita at makilala ang anak niyo. Gustong gusto kong mahawakan ang apo ko. Isang tipid at pilit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Sophia. Habang si Rafael naman ay hindi maiwasang magtaka, gayong kanina lang, pinakusapan siya nito na siya ang mag-ibinta sa ina. Kailan pala ang birthday niya? At saka, saan gaganapin? Anong oras? Sunod-sunod nitong tanong. Inilabas si Sophia ang isang invitation card sa kanila pag sa mesa. Fairy tale ang tema ng birthday party ni Amanda. Gusto niya nakakostume din ang mga bisita, pero hindi naman required sa mga adult na sundin yun. Sa mga bata lang. Tumango ito. Ang mga tita at tito mo ba sa labas? Inimbitahan mo rin ba? Hindi siya nakasagot agad dahil lumingin pa siya kay Rafael na ang atensyon ay nasa hawak nitong cellphone. Rafael, walang problema sa akin. Mas marami, mas masaya. Mas mabuti rin kung makikilala ni Amanda ang mga miyembro sa side mo. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sopa. Excuse me po, lalabas lang po ako saglit. May kailangan lang akong saguting tawag. Pinanood ng mag-ina ang pag-alis at paglabas ni Rafael sa pintuan hanggang sa mawala ito sa paningin nila. Wala nang nervyos na nararamdaman si Sophia kumpara kanina, pero hindi maaalis ang pagkailang sa kasama niya ngayon. Hindi naman sa hinusgan ko ang asawa mo, pero sigurado ka na ba sa kanya? Tila nagpantig ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Nilingon niya ang kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ito ng malalim. Isa siyang Garcia. Hindi ka ba pamilyar sa apelyido niya? Natigilan siya. Hindi niya inaasahan na may ideya ang kanyang ina sa kung anong klaseng tao ang mga Garcia. Ilang beses nang nahuli ni Sophia ang katabi niya na paulit-ulit sumusulap sa gawin niya na tila ba may naisabihin sa kaniya habang pauwi sila sa asyenda. Alam mo, kung may gusto kong sabihin sa akin, ituloy mo na. Ako ang nahihirapan sa'yo. Aniya kay Rafael saka ito nilingon. Ano ba yun? Matagal bago ito nakasagot dahil abala pa ang mata nito sa maluwag na kalsada na dinadaanan nila. Kumusta na ang relasyon ng dalawa? Okay na ba kayo? Wala itong binabanggit na pangalan pero kuha na niya kung sinong tinutukoy nito. Oo Rafael, okay na kami. Ani Sophia sa kaniya. Ngayon na naimbitahan niya ang kanyang ina, tapos na siya sa problema niya. At ang tanging isipin na lang niya ay ang magiging selebrasyon ng kaarawan ni Amanda. Ito ang unang pagkakataon na hahawak siya ng gitong kalaking selebrasyon at aminado siyang kabado kahit wala naman siyang iisiping gastos. Iba ang pressure pero mas angat ang saya dahil sa wakas ay matutupad na niya ang pinapangarap ng kanyang anak na magkaroon ng ganitong klaseng tema sa kaarawan nito. Excited na rin siya kagaya ni Amanda pero hindi maiwasang mangamba dahil na rin sa mundong inaapakan nila. Mama, mukha na ba akong princess? Tanong ni Amanda sa kanyang ina matapos siyang ayusan at bihisan ng mga stylist nito. Umikot-ikot ito sa kinatatayuan niya upang ipakita sa ina ang gown na suot niya at ang munting korona sa kanyang ulo. Napakagandang prinsesa mo Amanda. Wika naman ni Sophia na hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Dumating na ang karawan ng kanyang anak at hindi siya makapaniwala na magiging ganito kaganda ang bata sa harap niya.
Para itong isang manika na binihisa ng magarang damit para maging isang mukhang prinsesa. Kakaiba sa pakiramdam. Para siyang naiiyak pero angat ang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Kayo rin po, ma. Ang ganda niyo po. Parehas tayong prinses. Natutuwang sambit naman ni Amanda habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang ina. Kagaya niya, nakasuot din ng magarang damit si Sophia. Isang halter dress na kulay asul at ang haba ay hanggang tuhod. Backless kaya ramdam na ramdam niya ang lamig ng hangin sa aircon. Maikli ang kanyang buhok kung kaya't dulo lang nito ang kinulot na bumagi rin sa malakulay rosas ng kanyang labi. Senyora, pinatatawag na kayo ng senyor. Magsisimula na raw ho ang programa. Anima ng Linda sabay lingon kay Amanda. Happy birthday, Amanda. Enjoyin mo ang araw na to, okay? All smiles kapag bumaba ka na. Okay po, Nani Linda. Salamat po. Tumayo na si Sophia sa kanyang kinupuan at nagpaalam sa anak na kailangan niyang bumaba upang masimula na ang selebrasyon ng kanyang kaarawan. May mga organizer naman itong kasama at mag-aasikaso sa pagpapakilala sa birthday celebrant. Kung kaya't di niya kailangan pang mag-alala sa pagbaba nito mamaya. Nang siya'y makalabas, bumungad sa kanya ang maraming bata sa ibaba ng hasyenda. Alam niyang maraming imbitadong mga bata na kaeskwela ng anak niya. Pero di niya pa rin maiwasang magulat dahil mahalos mapuno ng tao ang buong sala. Lahat ay nakasuot ng mga damit na naaayon sa tema ng selebrasyon ngayon. Kaya batid niyang lalong matutuwa si Amanda. Maraming inayos sa hasyenda para bumukha itong palasyo kagaya ng hiling ng bata. Kaya naman matutuwa at mamamangha ang mga bisita nila noong nakapasok ng mga ito sa loob. Matindi rin ang seguridad sa bawat sulok ng hasyenda na unang-unang siniguro ni Rafael kasama ang kanyang mga tauhan. Iyon ang higit na inaalala ni Sophia. Pero sa kanyang nakikita, mukhang wala na rin siyang dapat na isipin pa. Ingat sa pagbaba ng hagdan. Naalis ang tingin niya sa mga bisita nang marinig ang pamilyar na boses ni Rafael. Naroon ito sa dulo ng hagdanan at tila hinihintay siya. Ganon rin ang ibang bisita na nasa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng pagkailang. Kaya naman tinuloy na niya sa paghakbang pababa at sinulubong naman siya ni Rafael na nakalahad ang kanang kamay sa kanya upang siya alalayang bumaba. Thank you. Aniya, saka tinanggap ang kamay nito. Kung hindi ka komportable sa suot mo, palitan mo. Bulong sa kanya ni Rafael nang mapansing hindi makatayo ng maayos si Sophia dahil sa high heels na suot nito. Hindi, okay lang ako. Kinakabahan lang ngayon. Aniya, at ang mapansin na tabingi ang bowtie nito, inayos niya na mukhang di yata tamang gawin dahil lumaki ang ngiti sa mukha ng lalaki sa harap niya. Anong nakakatawa? Ang ganda mo, Sophia. Hindi inaasa ni Sophia ang sagot na maririnig niya. Kaya hindi siya agad nakakibo na lalong kinatuwa ni Rafael. Huminga siya ng malalim at mas pinili na lang kimkimin ang nais sabihin ng kasama niya. Ilang araw na nagiging weirdo sa paningin niya. Pakiramdam niya, hindi si Rafael ang kanyang kasama nitong mga nagdaang araw. Dahil na rin sa mga kilos nito na bago sa kanyang paningin. Siya nga pala, narito ang iyong ina. Bumalik ang tingin niya kay Rafael. Kasama rin ang stepfather mo. Nalukot ang kanyang mukha sa kanyang narinig. Ayos na sana sa kaniya kung ang kanyang ina lang ang nagpunta, pero nagsama pa ito ng taong sisira pa yata ng araw niya. Hindi ko siya stepfather. Paglilinaw niya, saka muling tumingin sa mga bisita na kasama nila upang hanapin ang kanyang ina. Subalit sa kanyang paghanap, isang pamilyar na tao ang mahahagip ng kanyang mata. At ang taong iyon ang naging isang sa mga rason kung bakit siya tumakas dito sa hasyenda noon. Isang Garcia. Si Lawrence Garcia. Dalawang oras na mahigit ang lumipas pero ang sigla at ngiti sa mukha ng mga bata ay hindi mawala-wala.
Lahat ay nagkakasiyahan pa dahil sa dami ng mga palaro na kanilang sinasalihan, na miski si Amanda ay nakisali na. Wala na itong pakialam kung magusot ang kanyang suot o magulo ang kanyang buhok. Maipanalo lang ang laro na kanyang sinasalihan. Mukhang walang balak mapagod ang anak mo, Sophia. Wika ng isa sa mga kamag-anak ni Rafael na nililibang din sa mga bata na nagkakasiyahan sa gitna. Napaka-hyper na bata. Manang-mana sa kanyang ama. Siya nga pala, Sophia. Bakit apelyido mo ang ginamit sa pagpapakilala sa bata kanina? Hindi pa ba kayo kasal ng asawa mo? Inaasahan niyang itatanong ito sa kaniya kung kaya't nakahinda na rin ang isasagot niya mula pa kanina. Hindi pa ho namin napapag-usapan. Ang tanging tugon niya dahil ito lang ang naisip niyang sagot na hindi magbibigay ng kakaibang haka-haka tungkol sa relasyon nilang dalawa. Saglit siya nagpaalam sa mesa kung nasaan ang mga kamag-anak ni Rafael para puntahan muna si Amanda na naliligo na sa sariling pawis. Pinagpahinga muna niya ang anak at pinagpalit ng ibang komportableng damit para dito mahirapan sa pagkilos. Mama, asaan po si Papa? Tanong ni Amanda habang siya binibihisan at inaayusan ng mga nakatalaga sa kaniya. May kinakausap lang ang papa mo, sagot niya dahil kahit siya ay hindi niya alam kung nasaan si Rafael. Kanina lang ay kasama niya pa ito nung nagsimula pa lang ang birthday party. Pero nung lumapit sa kanya si Lawrence Garcia at hiniram saglit si Rafael para ito'y kausapin, wala na siyang alam kung nasaan lupalop na ito. Sinubukan niya magtanong sa mga tauhan nito, pero ang sabi, kasama at kausap pa raw nito ang kanilang tiyo na hindi niya magawang tingnan o batiin kanina. Ngumiti at binati naman siya nito, subalit hindi niya magawang ibalik ito dahil sa pag-aakala niya hindi naging maganda ang impresyon niya rito nung una nilang paghaharap. Ay ma'am, bawal po ang guest dito sa loob. Napatingin siya sa stylist na nagsalita. Nabalak sanang palabasin ang taong nasa labas ng pintuan pero pinigilan siya ni Sophia. Hindi. Okay lang. Kilala ko siya. Aniya sabay lingon sa ina at sinunyasan na tumuloy sa loob kung nasaan sila. Pasensya na kung ngayon lang ako nakalapit sa inyo. Wika nito saka tumingin sa kanyang apo na sakto rin na nakatingin sa kaniya. Happy birthday, Amanda. Ako to, ang Lola Irene mo. Lumiwanag ang mukha ni Amanda at nagtatakbo palapit sa ina ni Sophia para salubungin ito ng yakap at halik. Halos hindi pa nga tapos ayusin ang buhok niya na muling nagulo dahil sa ginawa nitong pagsalubong sa lola niya. Tila mayroong humaplo sa puso ni Sophia dahilan ng panunubig ng gilid ng kanyang mga mata. Pasimple siyang tumingala at mabilis pinunasan ang luha nagbabadyang kumawala. Hindi niya lubos maisip na magiging emosyonal siya sa pagtatagpo ng maglola. Ilang oras na ang lumipas, simula na magsimula ang selebrasyon, pero ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon na magkita at magkakilala ang dalawang maglola. Napakaganda mo ngayon, Sophia. Ibang-iba ka na sa batang kilala ko noon. Change for the better po. Aniya saka tumayo na makitang tapos ng maayusan ang kanyang anak. Amanda, sabihin mo sa mama kung pagod o nagugutom ka na, okay? Huwag ka masyado magpapawis at baka ubuhin ka kinabukasan. Pero paano po ako maglalaro, mama? Hindi na ako sasali sa games mamaya. Pwede ka pa rin naman mag-join, pero pahinga ka rin kapag hindi mo na kaya. May upuan ka naman doon, hindi ba? Upo ka lang doon, tapos kapag kaya mo na, sali ka ulit sa games. Paalala niya, kaya muling bumalik ang sigla sa mukha ni Amanda. Nasabik na itong lumabas ng kanilang silid para muling makisali sa palaro. Hi po, tita. Birthday ko po ngayon. Nakangiting bati ni Amanda kay Danica na nakasalubong nila sa paglalakad sa pasilyo. Ngayon lamang sila nagkita sa buong araw na ito at hindi pa siya nakakatanggap ng bati mula dito. Oo nga pala, Amanda. Happy birthday sa'yo. Kaswal nitong sagot saka binaling ang tingin sa babaeng di pamilyar sa kaniya bago ilapat ang tingin kay Sophia. Nanay mo? Magkamukha kayo. Tumikhim siya.
Lola ko po siya, tita. Si Amanda na ang sumagot, kaya hindi na nag-abala pa si Sophia na magsalita. Nangako siya sa sarili niya noon na hindi niya tatawaging ina ang sarili niyang magulang. Pero ngayon, hindi niya alam kung tutuparin niya pa ba yun, lalo't kilala na Amanda ang kanyang mama bilang isang lola. Hindi pa sila nakakapag-usap ulit patungkol sa nakaraan na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Hindi rin niya alam kung magkakaayos pa ba sila mag-ina o kahit para na lang kay Amanda para ipakitang maganda ang relasyon nila. Gusto niya maging maayos ang buhay para sa anak, kumpleto ang pamilya at hanggat maaari, hindi niya rin naisiparanan sa anak ang walang kinalakihang ama sapagkat alam niya ang pakiramdam na iyon. Sophia! Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Rafael. Naglakad ito palapit sa kanila at hindi niya alam kung bakit di na siya nagulat nang ipinulupot ito ang kamay sa kanyang bewang. Kumusta ang party? Maayos ba ang lahat? Well, sa tingin ko naman ay oo. Aniya saka tinuro ang kanilang anak na bumalik na sa pwesto nito. Kagaya na nakikita mo, enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa ngayon. Halos wala pang pahinga kaya siguradong pagod siya mamaya. Hindi niya rin narinig sumagot si Rafael kaya nilingon niya ito at nakita tila may hinahanap sa mga tao sa paligid nila. May problema ba? Tanong niya. Matagal bago ito nakasagot. Wala. Wala naman. Hindi kumbinsido si Sophia kaya muli siya nagtanong. Bakit pala ang tagal mong nawala? Sobra bang importante ang pinag-usapan ninyo ng uncle mo? Importante sa akin pero hindi sa kaniya. Anito kaya lalo siyang nalito. Balak niya pang mag-umpisa ng tanong subalit naagaw ang atensyon niya nang biglang magkagulo ang lahat nang kumislap ang ilang LED lights na malapit sa pwesto ng mga bata. Lalo pang nagkagulo nang sunod-sunod magputukan ang mga lobo sa paligid nila at mabasag ang isang bis na malapit sa kinatatayo ni Amanda. Mabilis kumilos ang dalawa upang puntahan ang kanilang anak na nagsimula ng umiyak dahil sa nangyayari sa paligid niya. Niyakap agad ito ni Sophia para buhatin at laking pasalamat niya nang palibutan sila ng mga tauhan ni Rafael. Masyadong mabilis para sa kanya ang mga pangyayari pero sa nakikita niya ay may hindi tama dito. Hindi ito isang aksidente. Tahimik ang lahat habang pinanood sa CCTV ang nangyaring party kanina. Boss, okay na. Nakauwi na lahat ng bisita. Napatingin sila sa pumasok na si Ivan. Mukha namang naniwala ang lahat na aksidente ang nangyari kanina. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala sa kanila. Isang taon na lamang ang ginawa ni Rafael bago ibalik ang tingin sa mga TV screen sa kanyang harapan. Ilang oras na nakalipas matapos ng gulong na ganap kanina at sa kasamang palad, hindi nila nakita o nahuli ang taong nagtangka na sumira ng party. Mabilis itong kumilos at naging mas maingat sa mga galaw na nagbigay naman kay Rafael ng indikasyon para magkaroon siya ng idea kung sino ang taong nasa likod nito. Isa pa lamang itong tsorya at kailangan niya ng matibay na ebidensya nang sa gayon ay mabuo niya ang puzzle na iniwan nito sa kanya. Kung importante sa iyo ang mag-iina mo, hindi na sana ulit mangyari ang pangyaring ito. Marin siyang napapikit nang maalala ang sinabi ng ina ni Sophia bago ito umalis kanina. Hindi ko may papangako pero nakahanda akong sanggain ang mga bala na tatama sa kanila. Ang tanging salitang iniwan niya bago matapos ang diskusyon nila ng ina ni Sophia. Boss, tama kayang pinauwi natin lahat ng mga bisita? Tanong ni Arthur. Maaaring nalinlang nga tayo ng taong gumawa nito pero malaki ang posibilidad na isa sa mga bisita kanina ang may kagawa nito. Mahigpit ang seguridad sa gate pa lang at hindi maaaring makapasok ang walang imbitasyon. Kaya naman, wala sa mga bisita ang hinahanap natin. Ani Rafael saka pinaikot ang singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan. Narito siya sa loob ng hasyenda. Tahimik na pinagmamasdan ni Sophia ang natutulog na anak sa kanilang kama. Kagaya ng inaasahan, bagsak ang katawan nito dahil sa sobrang pagod at dami na nangyari kanina.
Ang mga regalo na tanggap ay naging susi upang makalabas si Amanda mula sa realidad. Nalimutan nito saglit ang gulo na naganap sa kanyang kaarawan dahil sa dami na natanggap na regalo mula sa mga bisita. Nasa higaan nito ang mga laruan, damit at kung ano ng mga gamit ng katulugan na ng anak dahilan kaya ito nakakalat pa sa kama. Wala siyang lakas ligpitin ang mga ito dahil sa pagod niya sa buong maghapon. "Bakit gising ka pa?" Umangat ang tingin ni Sophia sa pintuan nang marinig ang boses ni Rafael. Pumasok ito at lumapit sa anak. Naupo sa gilid ng kama at inilis ang nakaharang ng buhok sa mukha ni Amanda. "Sorry anak. Sorry sa nangyari sa birthday mo. Hindi itong gusto kong maranasan mo sa espesyal na araw mo." Mula sa pagkakasandal ni Sophia sa headboard ng kama, inalis niya ang tingin sa mag-ama at inangat ang tingin sa kisame nila. Hindi niya maiwasang malungkot at madismaya sa kahinatnan ng birthday party ng anak nila. Pero ipinagpasalamat pa rin niya na ligtas ang lahat at wala namang nasugatan sa nangyaring aksidente kanina. "Nalaman niyo ba kung bakit may nangyaring ganito?" tanong niya. "Hindi pa," ani Rafael saka inilis ang tingin sa anak para ilapit kay Sophia. "Natatakot na ako, Rafael. Hindi ko alam kapag may masamang nangyari sa anak natin." "Huwag kang mag-aalala, Sophia. Handa akong isugal ang buhay ko, wag lang mapahamak ang anak ko." "At sa tingin mo, papayag ako?" Seryosong tanong nito. Walang imik namang pinagbasta ni Rafael si Sophia. Hindi niya nais malagay sa alanganin ang buhay ng kanilang anak, ganon rin ni Sophia. "Sophia, hayaan mo akong pagsilbihan ko kayong dalawa ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ko kayong dalawa ni Amanda." Nanlaki ang mata ko sa mga sunod na sinabi ni Rafael na hindi ko inaasahang marinig. "Mahal na mahal ko si Amanda at mahal na mahal ko kayong dalawa." Biglang naramdaman ko ang paghawak ni Rafael sa aking pisngi. Bago pa ako makapagsalita ay bigla na lang hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niya ito. Ganun na lang ang tili ko nang bigla nitong hapitin ang bewang ko at kinarga ako papasok sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahan ako nitong ilapag sa malambot na kama at marang hinawi ang takas kong buhok. Nagiinit ang mga titig nito sa akin. Halos hindi ako makahinga dahil sa sobra naming lapit sa isa't isa. His eyes were intently on me. Mas lalo pang naghurumintado ang puso ko nang dumungo ito para dampian ng halik ang labi ko. Nung unay marahan lang ako pero mas lalong lumalim ang halik na yun nang gagapin ko ang batok nito. My pulse is beating fast, lalo na ang kabog ng dibdib ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pakiramdam ko rin ay wala na sa ayos ang suot kong dress. Hindi ko na alam kung paano tutugunan ang mga nakakapaso nitong haplos. Tumigil ito at walang kahirap-hirap na hinubad ang suot niyang coat at pants. I had to bite my tongue damn hard. Nakita na ito dating dalawa kong mata, but the same feeling hit me big time. Mas sumidhi pa ngayon dahil mas naging tone and dark ang mga muscle nito sa katawan. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko para lang makaiwas sa bagay na yon. Hindi ko rin akalain na ganito kabilis ang pangyayari. "Feel me, Sophia," he ordered me, bago hinila ang kamay ko patungo sa kanyang dibdib. Wala na akong masabi sa mga oras na iyon. Nang tawirin niyang muli ang pagitan namin at siilin ako ng nag-aalab na halik. Para ako nitong nilalasing. I can't help but to bite my lips damn hard. Sandali lamang niyang hinubad ang suot kong dress at wala na akong pakialam kung saan ba niya ito hinagis. Basta ang alam ko, gupo na ako ng sensasyong bumabalot sa amin pareho. Muling nagsanib ang aming mga labi at huli na para magprotesta. Huli na para lumaban. I was under his spell na kahit anong gawin niya ay umaayon na lang sa akin. Sa puntong yun, tanging kami lang dalawa ang nag-usap at pinuno ang buong silid na musikang kami lamang ang nakakaalam. Lumipas ang mga araw na unti-unting bumabalik sa normal ang pamumuhay ng mag-ina sa asyenda.
Ilang araw rin na pag-usapan ang nangyaring gulo sa birthday ni Amanda sa eskwela nito. Pero unti-unti rin itong nawala at nakalimutan ng mga bata at magulang na dumalo nung araw na iyon dahil sa paniniwalang aksidente ang nangyari. Inalis na rin ni Sophia sa isip niya ang tungkol sa nangyaring aksidente, pero hindi maalis sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Rafael kagabi. "Mama, kasama po ulit natin si Papa pag inatid niyo po ako sa school?" Tanong ni Amanda habang binibisan siya ng uniforme ng ina. Palagi na natin siyang kasama sa paghatid at pagsunto sa iyo sa school." Tugon niya na kinatuwa naman ng bata. Hindi alam ni Sophia kung matutupad ni Rafael ang pinangako nito sa kanila, na palagi na siyang kasama sa paghatid at pagsundo sa anak nila. Pabor naman iyon sa kaniya dahil kahit papaano nababawasan na ang takot niya. Nang matapos bihisan ng anak, sabay silang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan upang dumiretso sa hapagkainan para sa kanilang umagahan. "Papa, good morning po," masiglang bati ng anak sa kanyang ama nang ito'y masalubong nila sa sala. Tumakbo pa ito kay Rafael upang bigyan ng isang matamis at mabilis na pagdampi ng labi sa pisngi bilang isang pagbati sa umaga. "Good morning sa prinsesa ko," nakangitim bati ni Rafael. Inangat niya ang tingin sa ina nitong nakatingin sa gawin niya. "Good morning din sa iyo, Sophia." Napangiti na lang si Sophia. "Good morning din sa iyo, Rafael." May kung ano siyang naramdaman na mga oras na iyon. Hindi niya maipaliwanag ang saya ng kanyang puso, na ngayon ay naging maayos na ang samahan nilang dalawa ni Rafael bilang mga magulang ni Amanda at bilang isang pamilya. Ito na kaya ang simula ng magandang samahan ni Sophia at Rafael para maging maayos ang samahan nila bilang isang pamilya? Ano ang mga sakripisyo nilang gagawin para sa kapakanan ng anak nila na si Amanda? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!